Maraming mag-asawa ang nagkakahiwalay hindi dahil kulang ang pagmamahal sa umpisa, kundi dahil napabayaan ang pagmamahal habang tumatagal. Heto ang ilang malalim na dahilan. Ipapaliwanag ko ng simple at totoo. Una, kakulangan sa komunikasyon. Kapag hindi na nag-uusap ng bukas, puro galit, sumbat, o katahimikan, unti-unting lumalayo ang loob. Hindi nababasa ang isip ng asawa. Kailangang sabihin ang nararamdaman bago ito maging sama ng loob. Pangalawa, problema sa tiwala. Kapag nasira ang tiwala, dahil sa pagsisinungaling, pagtataksil, o paulit-ulit na pagkukulang, nahihirapan itong buuin muli. Kahit mahal pa, kapag wala ng tiwala, laging may takot at duda. Pangatlo, pera at responsibilidad. Hindi lang pag-ibig ang bumubuhay sa pamilya. Kapag may pabaya, walang ambag, o magkaiba ng pananaw sa pera at tungkulin, nagiging mabigat ang pagsasama. Panginggawan, pagbabago ng ugali at pangarap. Habang tumatagal, nagbabago ang tao. Kung hindi sabay na lumalaki at nag-a-adjust ang mag-asawa, parang naglalakad sila sa magkaibang direksyon. Panglima, kawalan ng respeto. Mas masakit pa minsan ang kawalan ng respeto kaysa kawalan ng pera. Kapag puro lait sigaw o minamaliit ang isa't isa, napapagod ang puso. Pero tandaan ito, ay hindi perpekto ang pagsasama. Tiyang matibay na mag-asawa ay hindi yung walang problema, kundi yung marunong ayusin ang problema. Ang paghingi ng tawad, pakikinig, at pagpapakumbaba ay mas mahalaga kaysa panalo sa argumento. Kung may pinagdadaanan ng isang mag-asawa, hindi agad hiwalay ang sagot. Minsan kailangan lang ng tamang usap, tulong, at pagbabalik tanaw kung bakit sila nagsimula. Ang pag-ibig kapag inalagaan tumitibay, kapag napabayaan unti-unting nauubos.